Hoy, good morning! Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo, ka-coffee. May nabulgar ka-coffee. Itinatago ito ng PDP laban eh. Yun pala, may kampanya sila dyan sa Hong Kong. Andyan na si Tatay Digong lumabas sa balita. In fact, may mga lumabas nga na balita na nagtatago na raw yan dahil may papalabas daw po na warrant of arrest mula sa ICC. Kaya tumakbo na daw po yan ng Hong Kong. Ang Hong Kong ay isang special administrative region yan ng China. Diba? So diyan nagtago. Kasi ang bali-balita ka-coffee, again, hindi naman to confirm dahil si Digong naman magko-confirm nito At ang confirmation, once na bumalik niya sa Pilipinas. Ang mga bali-balita, nagtago na raw po yan para iwasan yung pag-aresto ng International Criminal Court. Kaya siguro, tinago nila. Chinek natin ka-coffee sa PDP laban kung meron silang event dyan sa Hong Kong. Kasi may kampanya daw pala dyan. At yun daw po ang dadaluhan ni Digong. Kasi nauna, di ba, lumabas na yung balita na yun na tumakas na nga, lumabas na nga po ng bansayan. And then ngayon, syempre, kailangan nila maglinis Kailangan nilang ipaliwanag na hindi talaga tumakas yan si Digong. Kasi anong mukha na lang ihaharap niya kung tumakas talaga yan. So ngayon, ang pinapalabas nila, may event daw po ang PDP laban, kumbaga kampanya yan. At magpapasalamat daw sa mga OFW na nandiyan sa Hong Kong. Ang Hong Kong ka-coffee, isa yan sa may pinakamaraming mga Pilipino. Kaya yung mga politiko, yan talaga yung nililigawan nila, yung Hong Kong. Kasi ang daming Pilipino dyan Ang daming mga butante dyan, kaya dyan sila pumupunta. Check natin ka-coffee kung totoo ba na may event itong PDP laban. Kasi usually, pinupost ng PDP laban yan. Punta kayo sa Facebook page nila, PDP laban. Usually, pinupost nila yan kung meron silang event. Kung saan, ano yung lugar, para makapunta yung mga Pilipino. Kasi halimbawa, nag-event sila dyan sa isang covered court nung isang araw, di ba? Unti lang yung pumunta. Pinost na nila yan in advance. So lalo na ngayon. Kung pupunta ng Hong Kong, syempre, mas kaunti naman yung Pilipino dyan. So, dapat i-post nila yan. Ang problema, wala silang post. Napupunta nga talaga dyan si Digong sa Hong Kong o yung mga kandidato. Pero ngayon, ang balita ngayon, susunod daw po yung ilang mga kandidato ng PDP laban. O ano to, part lang ba to ng script? Dahil ang totoong script talaga magtatago na o tumakas na. O ngayon, nag-change sila ng narrative. Hindi na raw po tataga o hindi naman daw talaga magtatago. Kundi may event daw po ang PDP laban. Kasi nabulilyaso na. O yan, nasa mainstream media na ka-coffee. Ang sinasabi nila, binayaran daw itong mga mainstream media para palabasin na tumakas itong si Digong at nagtatago na itong si Digong. O sige, basahin natin ka-coffee itong balita na ito ha. Halimbawa ito, nasa Bombo Radio ito ka-coffee ha. Dating Pangulong Duterte nasa Hong Kong para pangunahan ang campaign rally ng PDP laban. Ngayon, may campaign rally na. Ng isang araw, kahapon pa umalis, walang campaign rally. And even until now, pag i-check ninyo sa BDB laban, hindi nila nilabas yan. Ibig sabihin, sekreto. Bakit? Natatakot. Baka masundan sila ng ICC. O baka nga mag-change ng venue yan O baka nga hindi na pumunta. Kasi syempre, pag matunugan ng ICC yan, mas mabilis sa ICC yan, sa Interpol, na maaresto yan si Digong. At kung pupunta pa si Bato de la Rosa, yan, dalawa na silang maaresto dyan. Diba? Mas mabilis na lang yan. Tingnan natin kung ano mangyayari. Bukas daw po yung event. Ang makakapag-confirm sa atin ito, yung mga taga Hong Kong. Kung sino man po yung mga kababayan na natin na nandiyan sa Hong Kong, sige, chat nyo po, i-comment nyo kung totoo ang dumalo dyan si Digong. Kasi ang balibalita nga, tumakas na ito. Nasa Hong Kong, si Digong nga raw para pangunahan ang campaign rally ng PDP laban na hindi naman inanunsyo. Na wala rin sa Facebook page nila na taliwas yan dahil usually nga ina-announce nila yan. Pangungunahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang political rally ng PDP laban sa harap ng mga overseas Filipino workers sa Hong Kong sa araw ng Linggo. Bukas po yan dahil ngayon Sabado. So supposedly bukas daw magkakaroon po sila ng campaign rally dyan sa Hong Kong. Nabatid na dumating doon ang dating presidente kahapon, March 7. So ngayon, relax siguro ka-coffee dahil March 8 ngayon, bukas yung event. Ilang miyembro ng partido rin ang kasama ni Duterte, pati na ang kanilang malalapit na taga-suporta. Gaganapin ang event ng PDP laban sa Southern Stadium sa number 111 Johnson Road, Wan Chai, dyan po sa Hong Kong. Tama ba? Wan Chai. O sino yung mga taga Hong Kong dyan ka-coffee? O sige, kahit mga pro-Marcos kayo, para ma-verify natin, baka mapadaan kayo dyan. Southern Stadium, 111 Johnson Road, dyan po sa Wan Chai sa Hong Kong. Dyan daw po gagawin yung isang event nila. Bago ito, lumitaw ang ilang spekulasyon na kaya raw umalis ang ating dating Pangulo dahil sa posibleng paglabas ng warrant of arrest ng International Criminal Court. Naku po,
Kung totoo man yung balita na yan, ha, ano yan, kaduwagan na ang labas niyan. Kasi, di ba, sabi nila, very confident sila. Pumunta sila dito. Sabi pa nga ni Bato noon sasamahan niya pa Di ba, matapang sila, nahaharapin talaga nila itong International Criminal Court. And then, malalaman natin ngayon na tumakas pala yan. Kung totoo man, ha, na tumakas yan at hindi na bumalik ng Pilipinas yan. Sabi, pupunta raw si Inday. Sabi nga ng mga netizens, o sige na, ituloy-tuloy na nila yung pagtakas nila. Huwag na sila munang bumalik sa Pilipinas kasi nanggugulo lang kung nandito sa Pilipinas. Di ba? Diyan naman si PBBM. Ang problema, ginugulo na itong kampo nila. Kaya sabi nga ng mga netizens, natatawa ako sa mga komento huwag na munang pabalikin yan. Diyan na muna yan. Kung sa China yan, after ng Hong Kong, SAR, no, Special Administrative Region, ilumipad na yan ng China, sa mainland China, o diyan muna magtago. Total, protektado naman siya ni Xi Jinping. Di ba? Kaibigan niya naman yan. Sabi ni Panelo Ka-Coffee, hindi daw po totoo na tumakas na ito para taguan itong pag-aresto ng International Criminal Court. Nabatid na ilang taon nang hinihintay ng ilang grupo ang investigasyon ng ICC ukol sa kasong crime against humanity ni Duterte, pati na ang iba pang kabilang sa war on drugs campaign ng nakaraang administrasyon. Actually, itong sitwasyon na ito, Ka-Coffee, ngayon na alam na ng ICC na si Digong lumabas na po ng bansa, na si Digong ay nasa Hong Kong na, and baka nasa itinerary din, pupunta ng China, and balibalita din daw, susunod daw si Bato de la Rosa. Pagkakataon na ng ICC yan. Kung ako si ICC, for sure alam ng ICC yan, dahil may mag-feed na sa kanila yan, o wala na dito sa Pilipinas, yung si Digong, di ba? Harangin nyo na agad. O kung nasa Hong Kong, may Interpol naman kayo dyan, malamang sa malamang dyan sa Hong Kong, di ba? Hindi naman niya naka-private plane Hindi naman niya naka-jet ski yan. Di ba? I think naka-commercial plane ito, Cathay Pacific, yung sinakyan. Hindi harangan nyo na. Kung matibay-tibay itong ebidensya at kung meron na talagang arrest warrant itong ICC, yan na, pagkakataon na nila yan. Kaso Hong Kong yan. Siyempre, China yan. Di ba? Hindi natin alam kung paano nila i-implement ang pag-aresto nitong o pag-implement itong warrant of arrest laban kay Digong dahil China yan. Malaking challenge yan sa International Criminal Court, which is pero pagkakataon na sa kanila yan. Malaking pagkakataon niya dahil wala sa baluarte itong si Digong. Ang mga DDS ngayon medyo nagagalit, masama ang kanilang loob. Bakit daw po pinapakalat na umalis na daw po at nagtatago itong si Tatay Digong? Sabi nga ng mga netizens kasi, kala ko ba matapang, bakit biglang nagtatago? Di ba? Tingnan natin, Ka-Coffee, itong mga komento ng netizens kasi pumutok na ito sa mainstream Kanina, nang una natin nakita ito, nasa politico.com, and then ngayon nasa Bulgar, and then sumunod, nandiyan na sa Abante, kung saan sa ang pahayagan na ito, nasa mainstream media na, itong aligasyon nga na tumakas na yan dahil ilalabas na nga po yung warrant of arrest ng ICC. So sabi ng mga netizens, walang awa si Sara sa tatay niya, di pa pagpahingahin sa pangangampanya, yung ganyang edad dapat nag-e-enjoy na lang sa bahay nila. Correct. Kasi tingnan nyo, Ka-Coffee, nakakaawa din naman si Digong kasi kung titingnan mo siya, hirap na siya maglakad Pero pag nagsalita kasi si Digong matabil pa rin ang dila, di ba? Kahit presidente, babastusin na. Si presidente, binabastos na. Siya, hindi naman siya ginaganyan nung panahon niya. Di ba? Narinig nyo ba na binastos siya ni Pinoy? Narinig nyo ba na binastos siya ng matataas na opisyal? May mga cases pero bibihira. Pero ito, dati kang presidente, babastusin mo yung incumbent, di ba? Parang wala namang respeto yan. May punto yung sinasabi ng netizen dyan. At actually, hindi lang si Sara ang pagsabihan dito. Maging yung buong PDP laban, hindi nyo ba kayang tumayo ng kayo-kayo? Bakit idadamay nyo pa yung matanda? Di ba? Matanda na yan. Pagpahingahin nyo na muna yan. Di ba? Retired na yan Hirap na nga lumakad. Tama yung observation. Hirap na nga lumakad. Tapos kakaray-karayin nyo pa papunta dyan sa Hong Kong para magsalita. At pag nagsalita, tuwang-tuwa kayo kapag minumura ang presidente. Kapag tatawagin na bangag ang presidente. Di ba? Parang hindi naman tama yan. Di ba? Tama. Pagpahingahin nyo na muna yan. Huwag nyo nang isama yan. Bakit karay-karay nyo yan? Hindi ba kaya ni Bato de la Rosa yan? Na makakuha ng audience ni Robin Padilla, ni Philip Salvador, ni Jimmy Bondoc, ni Lambino, yung mga kandidato, yung Team Suka, nila Vic Rodriguez, hindi ba nila kayang kumuha ng audience? Kasi isa lang naman talaga. Kaya nila hinahatak-hatak yan si Tatay Digong. Kaya sinasama nila yan sa mga kampanya nila. Kasi yan ang panghatak ng audience. Kasi kung wala si Digong, halimbawa may pupunta na 100. Kung wala si Digong, baka 50 na lang yung pumunta. Yan ang worries nila Kaya kahit matanda na talaga si Digong, pinapahirapan pa nila. Diba? Yan ang ginagawa nila ngayon. Sabi pa na isang netizen hindi na nga makalakad, mga ngampanya pa. Aba, matindi. Correct, hindi na kayo naawa sa matanda o pinabiyahin nyo pa, di na makalakad. O isa yung sinasabi ng mga netizens Bakit kaya halos lahat ng bad comments kay PRRD, mga nakalock daw ang profile? Parang baliktad. Parang ang dami nakalock ang profile, mga puro
Mga mukhang trolls ito at binibira itong administrasyon. Yan, nangangampanya daw po sa mga in-check. Ay, baka mangangalap daw ng pondo kaya nagpunta ng China. Mag-iipon ng pondo pala. Eh, bakit? Wala na ba yung Pogo eh? Wala na yung Pogo eh. Sarado na yung Pogo. Hindi na sila kikita dyan eh. Ang iba nag-iisip na umiiwas sa ICC. Ha ha ha. Hindi muna inaalam eh. Kasi posible yan. Ang confirmation lang na hindi siya magtatago sa ICC once na bumalik na siya dito sa Pilipinas. Kasi hindi tayo pwedeng maniwala sa sinasabi ni Panelo eh. Kasi maraming sinasabi si Panelo na hindi ka panipaniwala na sasabihin niya pupunta sa event. Mahirap maniwala eh. Ang confirmation talaga na hindi siya tatakas, which is two-way yan, ka-coffee. Kung tatakas yan, maganda. Pabor din sa Pilipinas yan kasi tatahimik ang Pilipinas. Pero kung tatakas naman siya, ang masaklap lang, paano natin makukuha yung hustisya doon sa 30,000 katao na natsugi sa ilalim po ng tukhang. Yun yung problema dyan. Pero trabaho na ng ICC yan kung paano nila maaresto itong si Digong. Antayin natin. Kung ang event nila bukas, syempre mag-enjoy pa yan dyan. Baka Martes, supposedly uwi na ng Pilipinas or baka mag-hi pa kay Xi Jinping, punta pa yan ng China, di ba? Mag-hi pa sa mga kaibigan. Ano kayang gagawin dyan? Sabi si Bato daw susunod, sabi si Sara Duterte daw susunod. Bakit tinago nyo? Bakit tinago nyo? Kung official event ng PDP laban yan, bakit hindi nyo pinost? Sa inyong social media, usually pinopost ninyo yan. Bakit? Baka nga magtatago, di ba? Hindi nyo rin maalis sa isip ng tao na baka magtatago yan dyan eh. Kasi kung event talaga yan, official event ng PDP laban yan, hindi nyo itatago yan. Ngayon na nabulgar dahil may picture na lumabas na pasakay ng eroplano, naglalakad sa airport, yan, linis na. O yan, may event daw. O, kung hindi pa kumalat yan, hindi nyo ilalabas yung totoo dyan na may event, di ba? Pero again, hindi pa natin alam yan kung may event ba talaga o baka hindi na bumalik yan ng Pilipinas. Pero two-way yan. Kung hindi bumalik, tatahimik ang Pilipinas. Kung bumalik naman siya, yan lang. Kahit pa paano, makukuha natin yung hustisya once na maaresto na yan at mapanagot yan dito sa Pilipinas. O siya, sige ka-coffee, komento ang inyong opinion, reaction. Baka may mga gusto po kayong sabihin, ilagay dyan sa ating comment section. Ay mga nasa Facebook, pasuyin na lang like and follow. Mga nasa YouTube, click lang po ng subscribe and hit the notification icon para updated din po kayo sa ating mga bagong upload. See you ka-coffee in my next video. Bye-bye.